Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back. Sumama muna kayo sa akin maglakad dito sa city tonight. Ang ganda ng lights, 'di ba? Relax lang tayo habang nag-iikot. This is the third episode ng ating series and as always, I walk, you listen. Bago tayo lumayo, kailangan nyo munang marinig tong nahanap ko sa Reddit. Ang title ng story natin today is Office Betrayal. Sinira ko ang career affairs ng boss kung nagnakaw ng aking milyon-milyong bonus. Wait guys, legit ba to? Like, seryoso ba? Tabi, nakakita ko ng post sa Reddit and it's giving major red flags. Imagine yan, pinaghirapan mo yung trabaho, tapos yung taong dapat nag-guide sa'yo, siya pa yung tatraidor sa'yo for the bag. Literal na exploitation to the highest level niya. And honestly, hindi ko alam kung paano kinakaya ni OP na hindi manapak sa simula pa lang. So, heto ang context. Si OP, low-key genius sa corporate world. Fresh from a massive project na nag-generate ng millions for the company. Effort kung effort, puyat kung puyat. Yung usapan, may performance bonus siyang matatanggap na life-changing ang amount. Pero plot twist, nung lumabas na ang payroll, barya lang ang nakuha niya. Turns out yung manager niya, let's call him the Snake, minanipula yung records. Nilagay ni Snake na siya ang lead sa project at si OP ay support lang. Yung bonus na dapat kay OP napunta sa bulsa ni Snake. Nung kinonfront ni OP, ang sagot lang sa kanya, be a team player, your time will come. Red flag, 'di ba? Gaslighting at its finest. Dito na pumasok ang T. Akala ni Snake tapos na ang usapan pero hindi niya alam. OP is a professional storyteller pagdating sa resibo. Since si OP ang gumawa ng system, may hidden logs siya na hindi alam ng manager niya. Inipon niya lahat ng emails, timestamps, at version history ng project files. Pabulong niyang sinend to sa HR, sa Board of Directors, at pati sa Bureau of Internal Revenue dahil may shady tax movements din palang ginagawa si Snake. Fast forward sa main event, Monday morning meeting, pumasok si Snake na akala mo kung sinong tagumpay, pero laking gulat niya nung nandoon na ang audit team at pulis. On the spot, huli ang T. Sinubukan pa niyang mag-deny pero nung nilabas na yung digital footprints, wala na siyang kawala. From executive o office, diretso siya sa labas ng building na escort ng security. Career? Deleted. Reputation? Burnt to the ground. Ending? Satisfying as ever. Hindi lang nakuha ni OP yung full bonus niya, with interest na promote pa siya sa posisyon ni Snake. Si Snake naman, blacklisted na sa buong industry at ngayon ay nahaharap sa patong-patong na demanda. Justice served on a silver platter. So, anong sa inyo rito? Valid ba yung ginawang pag-expose ni OP? Or masyadong naging petty yung revenge niya? Personally, I think deserve ni Snake yung energy na binalik sa kanya. Pero kayo, if nasa sapatos kayo ni OP, gagawin nyo rin ba ang lahat para sirain yung career niya? Comment down below ang thoughts nyo. I'll keep walking and I'll see you in the next one.